Kabababa ko lang sa chopper dyan. Oho. At dali-dali akong pumunta rito para makaabot naman sa inyong pinag-uusapan. Eh di, nakita niyo po yung kaawa-awang kalagayan ng mga taga Cam Norte, Cam Sur, no? So, Kong, kasi sila yung tinamaan ng sunod-sunod na kalamidad. Ito nakalipas na araw, yung shear line. Binahari po sila dyan. Oh, pero hindi ko na nakita. Wala nang baha. Hindi ko wala na nang nakita. gano. Pero Opo, talagang mahirap pa rin ang kalagayan kasi merong isang barangay doon. Kapalonggaya tayo. Opo, Alam mo ba yung poverty incidence rate doon? Ibig sabihin, ito yung sukatan Opo. kung gaano kahirap ang isang bayan o isang bansa. Poverty incidence rate. Opo. 36%. Samantalang ang ating national average dyan is, I think, 11.5 lang. Oho. Sa kanila, 36%. Grabe naman. Ganyan kahirap yung mga ibang lugar sa Bicol region. Oho. Anyway, kung higop lang muna kayo ng kapit, alam ko Wala akong hinihingal kape rito eh. Wala akong higupin. Mahina kayo. Saito, kape tayo dyan. Saito, babasa lang kami ng ilang mga mahalagang palalakong. Saglit lamang po. Nason? Hello, hi. Hyla Philippines with Hyla Breathe. Ano ha? Pumunta kasi sila sa Malacanang Opo, kahapon. Opo. Pero bago nyo lang talungin, dala kayo ng manifesto kong, isang ano lang, kayo po, sabi nyo nga ay halos 20 taon na po sa Kongreso. Ano bang epekto kapag meron tayong tinatalakay ukol sa impeachment ko? Kasi sabi, di ba, parang nahihinto ang Kongreso, ang Senado. Ano ba nangyayari kapag nagkakaroon po ng impeachment proceedings ukol dito, Kong? Eh, kakain yan ng napakalaking panahon dyan. Doon lamang sa pagsusuri kung ito ay nasa wastong forma, Opo. magdidinggin yan ng Justice Committee. Pagkatapos niyan, ay pagdidibatihin kung may substance o hindi, di ba? May substance o wala. Yan ay gugugol lahat ng panahon. Sa makatid, kung napakaraming importanteng mga panukalang batas na dapat sanang unahin, mabibinbin yung mga yon. Opo. Kagaya nung sinasabi ko sa iyo, may 10 panukalang batas ako na inihain simula pa lang ng 19 Congress dyan. Nakikipag-unahan pa ako eh. Yung makakuha ka man lang ng isang mababang numero. Oho. Pangarap mo na halimbawa, yung 10 bills mo ang number niya ay 50 to 60 halimbawa. Ibig sabihin nun, matitake up ng mas madali. Kesa sa halimbawa, nagpakahuli-huli ka, ang number mo na ay 1,590 halimbawa. Opo. Yung pyesa mo. May malayo na bago ma-take up yung yung panukalang batas mo. Kaya nakipag-unahan nga ako eh. Opo. Siguro kung di ako namamali, nasa 100 nung makipag-unahan kami. So halimbawa, meron kang yung number ng bill mo ay 100 hanggang 110. Dahil magkakasunod na ipinail mo yun eh. Opo. Wala man lang na-take up. Siguro merong isang na-take up pero parang pinasadahan lang. Oho. Ngayon, alin ba yung mas importante? Yung bang panukala ko na may baba ang kuryente sa ating bansa, hindi importante. Napakaraming kababayan natin Napaka-importante yan, Kong. ang Opo. makikinabang dyan. Hindi lang karaniwang mga household yan. Oho. Lalong-lalo na yung mga negosyante na gusto nilang magtayo siguro ang negosyo sa ating bansa. Tumayo ang maraming pagawaan, maraming pabrika. Sapagkat pagka bumaba ang kuryente, may inganyo sila dyan ng mga pital. Dagdagan ang kanilang mga puhunan na dito ilalagak sa ating bansa. Pagka ganun na nangyari, yung manufacturing sector natin dyan ay sisigla. At para mo nang nakita, talagang pati ekonomiya natin ay yayabong talaga. Bakit hindi? Paano mo ngayon pagtatalunan yon? Inuna mo yung impeachment na walang kakwenta-kwenta. Yun ang sabi ng Pangulo. Maliit na bagay na pinipilit ninyong palakihin. Ibig sabihin, talagang walang kakwenta-kwenta. Ginagawa mo lang may kwenta. So, Tama. maging sa Senado, Kong, ganyan din po magiging mangyayari kasi sila ang tatay yung senator judges, di po ba? Tama. At hindi naman natin malalaman kung kailan matatapos yun sapagkat depende sa mga ebidensya na kanilang i-analisa, tatanggapin o pagdidibatihan. Ibig sabihin, yung panahon na iukol mo sa maraming problema at
ika-re-resolve ng maraming problema ang kinaharap ng ating bansa. Mabibimbin at bibigyan mo ng puwang. Iuuna mo pa ito. Ang gusto ko sana sabihin, kung halimbawa gumawa silang manifesto nang galing sila sa Malacanang, sinabi ba na, meron ba silang sinabi tungkol doon sa opinion ng Pangulo? Ito na ko, tama-tama, nabanggit niyo po yan. Ito po yung isang deklarasyon ng pagkakaisa, katapatan at panindigan para sa pagtatanggol sa bayan. Oo, pero Ito po yung titulo. nabasa nyo na siguro yung Opo. kabuuan yan. Yung kabuuan ko, hinahanap ko po yung punto ninyo at ayun din, actually, kami ni Nelson, yun din ang hinahanap namin kung meron ba silang pinahayag tungkol sa naging statement o opinion ng Pangulo. Sasagutin ko po sa inyo kung wala pong ganon. So, ibig mo sabihin, gumawa silang ng manifesto pagkatapos na ang Pangulo ay magpahayag ng kanyang opinion hinggil sa mga pangyayari na may kinalaman sa impeachment. Opo. So, yung manifesto, wala man lang binanggit tungkol sa naging opinion ng Pangulo na ang lahat ng bagay na naukol sa impeachment ay hindi makabubuti kahit sa isang buhay ng isang Pilipino. For what? For nothing. Hindi man lang binanggit sa isang sa haba ng manifesto. Wala akong nabasang ganon ko. Ito, may mga binabanggit. Alinsunod sa konstitusyon, ipinapahayag namin ng mga sumusunod na prinsipyo at pangako. Una, ipagtatanggol ang Pangulo bilang simbolo ng soberenya ng bansa. Pangalawa, pagtataguyod sa paghahari ng batas at demokratikong pamamahala. Teka, yung muna, ipagtatanggol natin Ang Pangulo bilang simbolo o soberenya ng bansa. o paano yung pangalawang Pangulo? Hindi mo ipagtatanggol? Oo nga, no? Dapat ho, Ang kasama pangalawang yun. Pangulo ay isang posisyon na nakalatag sa ating saligang batas. Oho. Ibig mo sabihin, ang igagalang mo lang at susundin ay yung Panguluhan, yung Pangulo. Yung pangalawang Pangulo na isinulat ang posisyon sa saligang batas, ayun ay hindi mo igagalang? Hindi mo ipagtatanggol? Ito ko, may paliwanag Nelson, di ba? Hindi, teka muna, tatanungin mo muna. Tinatanong ko. Yung ba, hindi mo igagalang at hindi mo ipagtatanggol? Baka sa paliwanag ko masagot. Ito, babasahin ko lang ko, baka masagot Ang sabi, doon sa, yung titulo na yon, ito nakapaloob. Ikinakalob ng konstitusyon ang kapangyarihang ehekutibo sa Pangulo at ginagawa siyang sagisag ng kagustuhan ng taong bayan at ng pagkakaisa ng bansa. Anumang banta laban sa Pangulo ay banta laban sa Republika. Mananatili kaming mapagbantay at matatag sa pagtitiyak ng kanyang kaligtasan at ng katatagan ng kanyang administrasyon. Hindi naman pinagbabantaan ng Pangulo dyan Opo. Ang pinagbabantaan, ang pinipilit nilang giyagasin, ano ba yung giyagasin? Ginigiyagis. Ginigiyagis. Opo. Ang gusto nilang durugin ay yung opisina ng pangalawang Pangulo. Bakit nilalayo nila ang usapan? Oho. Wala namang problema sa Panguluhan Wala namang problema sa opisina ng Pangulo. Wala namang impeachment sa Pangulo. Tama? Tama po. Oo, wala. Ang impeachment, ang binibira, kumbaga sa bagyo dyan, sa kalamidad, lahat ng bagyo ay nakatutok sa opisina ng pangalawang Pangulo. Ano ang sinabi nila tungkol doon? Sapagkat ang pangalawang Pangulo ay isang posisyon na nakasulat din sa saligang batas. Kung ang saligang batas ay ginagalang ninyo, bakit hindi nyo isali ang pangalawang Pangulo? Mukhang wala dito sa manifesto ko. Kung anong klaseng manifesto yan? Ha? Sabi nga ng mga Amerikano, balone. Abaloni. Walang laman, hindi ba? Oho. Tingnan ko. Baka naman sa iba. Ito, tingnan natin ko. Pangalawa daw po, pagtataguyod sa paghahari ng batas at demokratikong pamamahala. Paghahari ng batas Opo. at demokratikong pamamahala, bakit mo inuusig ang opisina ng pangalawang Pangulo sa magitan ng confidential fund sapagkat tinahanap mo yung mga resibo na nakapangalan sa mga aliases? Sapagkat ayaw mong tanggapin na yung isang resibo ay nakapangalan kay Mary Grace Piatos. Ano pa yung isa? Kokoy Bilyamin. O yung isa kay Kokoy Bilyamin. Opo. Mga aliases, mga nom de guerre. Si Jose Maria Sison, ano ba yung pangalan, ano ba yung nom de guerre ni Jose Maria Sison dyan? May alias din ba yan? Wala kong... Amado Guerrero.
Okay. Opo. Bakit hindi ngayon manduhan o kaya orderin ng leadership ng House of Representatives ang Philippine Statistics Authority? Kung merong birth certificate si Amado Guerrero, kung meron siyang death certificate, Oho. kung nag-asawa si Amado Guerrero, sapagkat si Amado Guerrero ay si Jose Maria Sison. Okay. Oho. Ay, yung mga NPA, mga aliases ang ginagamit. Totoo naman po yan. Oho. So, sapagkat confidential fund, gagamitin para sa pagtatanggol sa ating bansa, mga aliases ang ginagamit para sa ganun maitago, maproteksyonan ang identity ng mga assets ng gobyerno. Bakit pipilitin mong ibulgar yung pangalan ni Mary Grace Piatos? Oh, ano yung nom de guerre ni Congressman Stephen Paduano? Yung luwalhati at ang pagkakaintindi. Karapali, Luwalhati. Yung Karapali, luwalhati. O Oo. bakit hindi natin manduhan ang Philippine Statistics Authority? Itanong po natin kung may birth certificate si Karapali, Luwalhati. Kung siya'y nag-asawa, Oo. kung siya'y namatay. Meron kayang may produce na ganitong dokumento ang Philippine Statistics Authority? Baka wala. Wala. Oo. Aliases eh. Oo. Ano ang alias ni Marcelo Del Pilar? Marcelo H. Del Pilar. Yeah, Nelson. Marcelo H. Del Pilar. Plaridel. Claridel. Bulacan. Di ba? Oo. Oh, sabihin mo sa PSA, mag-produce nga po kayo ng birth certificate ni Plaridel at kung saan napanganak yan at kung yan ay nag-asawa. Kung yan po ay may utang, kung yan po ay mayroong passport at kung yan po ay may record sa bangko at kung yan po ay lahat. Ano ang nom de guerre ni Emilio Aguinaldo, ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Magdalo. Yan. PSA. Kumuha ka ng birth certificate ni Magdalo. Oo. Kung meron siyang passport, Magdalo meron Group, siyang- baka may makuha. kung meron siyang, ano yung TIN? Tax. Tax identification number. Opo. Baka panahon nila, sedula pa. Oh. Kasi pinunit ka nila tingnan mo nga mo kung meron SSS number Oo. si Magdalo. Kung meron siyang GSIS, baka may passport. Tingnan mo itong pagkatapos pipilitin, Yoyoy Villamin, Kokoy po. Kokoy Villamin. Yung Villamin po, basketball player po. Alam na po nila na yan ay mga aliases na ginagamit po sa pangalan po ng Intelligence at Confidential Fund sapagkat ito po ay proteksyon para po sa ating bansa at sa lahat ng kanyang mga pinuno, mga opisyales at mga mamamayan na kailangan proteksyonan. Bakit pipilitin po ninyo ngayon na ihayag yung mga assets na tumutulong po sa ating bansa? Yan ba may katwiran yan? Saan papunta yan? O saka ngayon, uusigin ngayon ang opisina ng Pangulo, ng pangalawang Pangulo, sapagkat meron nga problema doon sa mga voucher. Ang totoo niyan hindi ka na kailangan humingi ng resibo Sa kaya totoo po. lang. Nako. Anyway, ito yung deklarasyon ng supporter pala, ang titulo, para kay Pangulong Bongbong Marcos pala. Yung hindi pala, kasi sa titulo pa lang, talagang specific po, para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bakit? May pinoproblema ba kay Pangulong Bongbong Marcos? Baka may nakikita silang... Ang pinag-uusapan natin dito, yung sinabi ng Pangulo sa pamagitan ng paghahayag ng isang opinyon. Opo. Ngayon, ang gusto kong malaman, kung yung manifesto na yon ay isinangkot yung opinyon na yon. Sabagat importante yun Oho. Maliwanag ang pahayag ng Pangulo. Marami tayong problema. Madadivert lang ang atensyon ng House, madadivert ang atensyon ng Senate. Pagigihan na lang natin kung paano natin i-resolve ang maraming problema ang kinaharap ng ating bansa. Ayan. Bakit wala sa manifesto yon? Sana man lang. The House of Representatives, sabi niya gano'n, is serious in adopting the opinion expressed by our President. 100% we are agreeable to the position he has taken by way of an opinion. We're 100% conscious about the problems faced by the country today.
Oho. And we will do our best to resolve them in accordance with the position taken by the President. Di ba? Wala yan, Dukong. Ngayon, binanggit niya yung tungkol, wala namang kwenta yung impeachment na yan. Meron din sanang pahayag tungkol doon sa magitan ng manifesto. Oho. Mukhang wala Sana yun, Kong. sasabihin nila ganito. O yung pong pangalawang ipinail, baliwala na po yun. Meron man lang sanang magpapahayag sapagkat po sa batas, isa lang pong impeachment ang ipapail sa loob po ng 1 taon. So yung pangalawa po, baliwala na yun. Para ngayon, yung mga tao, nalalaman nila kung ano yung posisyon ng House of Representatives. Yun naman pong una, palagay po namin, ay baliwala na rin po sapagkat sang-ayon po sa aming tuntunin, meron po kaming 10 araw, 10 session days para i-consider ito. Dahil po siyam na araw na lang po natitira sa amin, may palagay po kami na ito ay mababaliwala na lang. Dapat sana meron na silang mga naunang pahayag tungkol dyan. Kong, sabi ni Direk, higop lang daw ulit kayo ng kape, ha? Meron tayong mga mahalagang pahala. At binabati ko lamang nakatutok sa atin mula sa... Sama, tayo ay magkaisa sa likod ng ating Pangulo para protektahan at panatilihin ang tagumpay ng demokrasya habang binubuo ang isang mas matatag, mas nagkakaisa at mas maunlad na republika. Hindi ba kung dahil sa ang sabi ng Pangulo, meron na siyang posisyon tungkol sa impeachment at kung sila ay talagang nagkakaisa sa likod ng Pangulo, dapat ganun din ang kanilang posisyon. Hindi po ba? Sa napakahaba ng manifestong ito, Nelson, Opo. wala akong nakitang diretsahan nilang tinugon yung Panawagan. ng Pangulo. Bagamat dito nga sa mga Pangako. ibang mga Bahagi. parte o bahagi nitong manifesto. Katulad nito, Yes. batid namin ang mga hamon na kinakaharap ng Pangulo. Yung mga hamon na yan, yung sinabi niyang napakarami ng problema ng ating bansa. Oo. Kasama po yan. At ang kanyang administrasyon, sabi niya. Tama lang naman na pagtuunan ng administrasyon ang mga hamon na ito na kinakaharap ng ating bansa. Kaya kami, Yan na. Eto na. ay nagkakaisa sa pagdedeklara ng aming buong suporta sa Pangulo Buo po. at sa kanyang natatanaw para sa bagong Pilipinas. Ayun nga po. Ano ba yung, ano ang pagkakaisa sa pagdedeklara? Sabi ng Pangulo, sa magitan ng kanyang opinyon, idinedeklara niya na marami tayong problema. Yung mga bagay na pinaggagawa ninyo, ay hindi makakabuti yan kahit sa isang buhay ng isang Pilipino. Para saan yan? Para kanino? Para sa wala. Tempest in a teapot. Storm in a teapot. Teka muna. Anong klaseng pagsusuporta ito kung hindi mo niya lang sasabihin, opo, mahal na Pangulo, amin pong pagsisikapan na mula nung inyong pong ihayag ang inyong opinion sa publiko, naisip-isip na po namin na sa lalong madaling panahon po ay titigil na namin yung Quadcom. At ganun po ay titigil na rin po namin yung pagdinig po ng Good Government Committee and Public Accountability. Bilang pagsang-ayon at bilang pagtungon sa inyong naihayag na opinyon. Yun ang nakikita ko sana. Kasi gusto nila ipagkakaisa at pagdideklara ng buong suporta sa Pangulo. Walang alinlangan na buong suporta nila sa Pangulo. Buo. So kahit na opinion lang ang ipinahayag ng Pangulo, walang exception doon. Ito tama po. Nasaan ngayon? Nasaan ngayon ang... bakit nakatuon lamang kayo doon sa opisina ng Pangulo, samantalang may namumuong problema sapagkat pinagkaisahan ninyo ang opisina ng Vice President. Ang Vice President po ay katulong po ng President. Ang opisina ng Vice President ay nakasulat sa ating saligang batas. O ano pong gagawin ninyo? O yan, kaming mga miyembro ng Kamara, the representantes, ay taimtim na pinagtitibay na ang aming kolektibong lakas ay nakasalalay sa pagkakaisa. Ayun Puro pagkakaisa kong So hindi kayo makikipagkaisa sa pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Sa layunin, katapatan at mga prinsipyo ng demokrasya. Ano po yung mga prinsipyo ng demokrasya?
Lahat po ay gagawin sa pamagitan po ng tuntunin. Yung trabaho po ng Commission on Audit, kinuha na po ninyo. At nung nagpapahayag po ako na may mali po sa ating mga ginagawa, ayaw po ninyong makinig man lang. Ito po ba yung prinsipyo ng demokrasya? Nasaan po yung katwiran dito? Akala ko po ay makikipagkaisa kayo at tutuntunin natin ang katapatan sa mga prinsipyo ng demokrasya at sa matibay na hangaring maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Paano po natin paglilingkuran ng sambayang Pilipino? Kung halimbawa, yun pong pondo ng gobyerno na inilaan po upang sa ganun mamitigate po yung pagbaha sa lahat ng panig ng ating kapuluan. Hindi po nyo sisya sa atin. Ang pilit po nyo sisya sa atin ay yung mga confidential funds po na di umano'y nagamit sa maling pamamaraan. Ngunit, ang marami pong mga ahensya at opisina na nabigyan din ng ganung pondo at nabigyan din po ng notice ng COA, wala naman po kayong isinama kahit isa. Nasaan po yung tuntunin at pamantayan ng demokrasya na inyong sinasabi? Baka nakikinig ang ating mga kababayan, Nelson. Opo. Alam mo, nag-iisip ang taong bayan eh. Matalino na ang mga tao ngayon. Alam po nila na madali pong sukatin ito at madaling kwentahin. Kapag ka po tunay ang ginagawa natin, alang-alang po sa prinsipyo ng demokrasya at pagkakaisa, huwag po kayong magpapahalata. Kasi po, mahigit na 350 ang naisyuhan po ng notice ng COA na may kinalaman sa confidential fund. Pero isang opisina lang po ang pinagpipilitan yung siyasatin. Madali po kayong makilatis ng ating mga mamamayan. Kaya ito pong manifestong ito, baka pagtawanan lang po eh. Wala pong laman ng manifesto na ginawa ninyo. Hindi ba ito parang future tense? Baka after na nagdaan nila ito, saka nila susundin yung mga nakasulat dito? Hindi, nagpahayag sila ng pagsuporta, ng buong pagsuporta sa Pangulo. Kung ganun ang gagawin nila at kung talagang totoo, nagtotoo sila ng buong pagsuporta sa hangaring suportahan ang Pangulo ng Republika, na tama naman, yung nauna niyang opinion, gumawa na kayo ng paraan. Gustong marinig ng Pangulo, hindi yung manifestong ganito. Sinusuportahan nyo pala ako eh. Meron akong gustong marinig mula sa inyo. Doon sa sinabi ko na nauna. Ng bagay na pinaggagawa nyo ngayon, hindi makakabuti sa atin. Para saan yan? Di ba? Nasaan? Hindi man lang napaloob ba sa manifesto? Kung talagang kayo sumusuporta, magpahayag na kayo kagad. Kung sincero, ano? Kung sincero kayo, kung tapat kayo, magpahayag na kayo. Hindi naman sinasabi rito na sabihin nyo kagad na hindi po namin papayagan na magkaroon ng impeachment dahil yun po yung gusto ng Pangulo. Hindi po ganun ang ibig sabihin ng Pangulo. Ang gusto niyang marinig ngayon, ano naman ang sasabihin ninyo dun sa kanyang inihayag na opinyon? Wala ba kayong isasama rito? Reaksyon, walang reaksyon. Dapat malang sinabi niya. Yung nauna po na opinyon ng ating Pangulo tungkol sa aming tinatakal na tinatalakay na walang kabagay-bagay, ay talaga pong babalikan po namin at pagsisikapin po namin suriin uli. At kapag nalaman po namin talaga na ang aming ginagawa ay malilit na bagay na pilit namin pinalalaki, talaga pong titigil na kami. Mga ganun man lang. Hindi naman natin sinasabing tumigil na kayo ngayon din. Hindi, walang ganun eh. Reaction man lang. Mag-react ka man lang sapagkat yun ay kahayagan ng tunay na pagsuporta at pagpapahayag ng suporta sa opisina ng Pangulo. Ngayon, ang office ng Vice President, sabing ganun eh. Aming iginagalang ang saligang batas. Wala ba sa saligang batas ang opisina ng pangalawang Pangulo, Nelson? Meron po. Andun. Ba't hindi nyo iginagalang? Bakit wala kayong paggalang? Ang katibayan na walang paggalang, mahigit na 350 po ang opisina na merong confidential fund. Bakit in-isolate po ninyo ang opisina ng pangalawang Pangulo? Kung wala po kayong iniisip na pamumulitika, bakit hindi po niya lahat kinuha yung mga opisina na yon para lahat po ipag-aralan
para makagawa po kayo ng batas na sinasabi ninyo na gusto ninyong gawin. Oo. Bakit wala? Oo nga. Yun nga hinahanap namin ni Jen kanina kung ano. So, ang tingin nga namin dito parang may tinatawag na motherhood statement, hindi ba kung? Yung parang statement na walang detalye at puro pangako. Hindi mo naman maintindihan kung alin dito. Isip-isipin mo, babanggitin lang ang saligang batas. Para lang ano lang, may sasabihin silang mabanggit lang ang saligang batas. Ayun, sa diwa ng Constitution, nangangako kami. Sa diwa ng Constitution, nangangako kami. Sa lahat ng pagkakataon, manatili kaming nagkakaisa. Kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtataguyod at pagtatanggol sa Constitution, sa pagtiyak ng kapakanan ng ating mga mamayan at sa pangangalaga ng kinabukasan ng ating bansa. Anong saysay nitong mga manifestong ganito? Kung hindi mo naman gagawin. Kung hindi ka magpapakita ng kahit anong manifestasyon na itong manifestong ito'y gagawin mo. Sapagkat susuportahan mo lang yung Pangulo eh. Yung pangalawang Pangulo, hindi mo susuportahan. O tanggalin mo na yung opisina na nakasulat sa saligang batas, tanggalin mo na lang. So, sabi ko nga sa'yo, ito parang ano lang eh. Ay siguro sinulat lang. Para lang sabihin sa Pangulo, Pangulo kami po'y sumusuporta sa'yo. Kailangan ba sabihin ngayon? Wala namang problema ang Pangulo eh. Nagsalita lang ang Pangulo tungkol sa problema ng bansa. Bakit hindi yun ang inyong tugunan? Bakit gagawa ka ng manifesto na nagkukunwari na sinusuporta ng Pangulo, ngunit wala namang binanggit doon sa gustong mangyari ng Pangulo? Sa ngayon, yung kinakaharap nating mga problema sa ngayon, wala naman kayong sinabi. Bakit hindi man lang sinabi? Totoo po, Mr. President. Kami po'y sumasang-ayon ng ganap sa'yo na napakarami po ng problema ng ating bansa. Isa na po yan ang pagbaha. Titingnan po namin ng mabilisan kung nasaan po napunta yung pondo na ginugol sa flood control. Bakit walang ganun? Nasaan ang kahayagan at kahandaan nila para sa ganun ay talagang sinusuportahan nila yung Pangulo? Siguro nga. Pero kailangan tayong magpakita ng maraming ebidensya. Kung anong dapat, kung anong sinasabi ng bibig, yun ang ginagawa. Hindi ba ko? Oo. Isang deklarasyon ng pagkakaisa, katapatan at paninindigan para sa pagtatanggol sa bayan. Paano mong ipagtatanggol ang bayan kung yung problema ay hindi mo isasangkot dito? Isa sa problemang sinabi ng Pangulo, huwag na ninyong ituloy yan. Malit na bagay yan. Malit na bagay na malit na bagay na pinalalaki nyo. Wala man lang tayong nakita, wala man lang sinabi dito sa pagkahaba-habang manifestasyon, kung anong klaseng suporta yun, masyadong general eh. Sabi mo nga, motherhood statement. Wala lang. Pero kung dun sa deklarasyong ito, patapos nilang lagdaan ito ng malinaw na kanilang mga pangalan at ituloy nila ang impeachment, mukhang hindi nga totoo ito. Hindi naman natin pwede sabihin na itutuloy nila. Wala. Hindi naman natin sinabi na itutuloy nila o hindi nila itutuloy. Ang sinasabi natin, magpahayag naman kayo tungkol sa sinabi ng Pangulo. Kung ano kanilang Kasi sinasabi mo pagkakaisa eh. Oo nga. No? Nangako ko na makikipagkaisa ka sa kanya. Anong klaseng pagkakaisa ang mahihita ng mamamayan tungkol sa binanggit niya sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa impeachment? Wala kayong binanggit eh. Wala nga, tahimik nga. No? So wala laman ito. Kumbaga sa lata na walang laman, ang ingay lang. Wala laman eh. So, paano tatanggapin ng mamamayan ito? Sabi niya, pagkakaisa. Hanggang saan ang pagkakaisa? Sana makarinig man lang tayo ng reaksyon doon sa sinabi ng Pangulo, doon sa opinion.
Halimbawa, kagaya na sinabi natin, pagsisikapan po namin, Mr. President, na re-reviewin naming mabuti itong pinag-uusapan tungkol sa impeachment. Na nagsimula po ito sa pag-iimbestiga ng confidential funds. Parang lumilitaw nga po yata na mga malilit na mga aliases po kasi ito eh. Mga resibo po na aliases na binigyan po ng importansya na akala nila'y ganun po talaga. Nakalimutan po nila na kailangan pong itago namin talaga ang mga identities at pagkatao o pagkakilanlan ng mga assets sapagkat kailangan po nila ang proteksyon. Kagaya po ni... Anong pangalan? May Mary Grace Piatos. So, Mary Grace Piatos. Bakit po yung Amado Guerrero, hindi po nila kinu-question? Nom de guerre din po yun. Sa si Jose Maria Sison, kailangan niyang itago ang sarili niya sa pamagitan ng pagsusulat. So marami siyang libro. Hindi niya pinipirma yung pangalan niya. Pangalan niya. Pag sinabi mo Jose Maria Sison, kilala mo na kung sino. Ang ilalagay niya, Amado Guerrero. Isipin po ninyo, kinasangkapan niyo pa ang Philippine Statistics Authority para pagpaguran, pagkagastahan, pagsiyasatin kung may death certificate si Piatos, samantangan alam naman ninyo na alias lang yun. Kung gusto ko pang bigyan kayo ng pagkakataon na magpaliwanag pa, at ayun din naman ang hinihintay ng ating mga babayan, kaya lang, naubusan na ho tayo ng pagkakataon. Napakahaba ho kasi ng manifestong na-discuss natin ngayon. Pero ito muna, Kong, may mga babatiin tayo. Baka kayo daw yata magbabati dito, Kong. Ha? Yan, happy birthday. Nagpapabati yung mga yan. Opo, nami-miss kayo. Pagka kayo nandito, ang daming birthday greetings eh. Happy birthday to J. Mark Gray ng Santa Cruz, Ilocos Sur. Ayun. Happy viewing kay Tita Mids at Melencio Salinas. Ayan. Dalawa lang naman pala. Kong, maraming salamat sa pagsama niyong muli sa amin. Maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay. Pasensya na po kayo at kukunti lang ang panahon. Masyadong mahaba po yung manifesto pero kagaya po ng amin diniscuss. Aha. Parang walang laman po ito eh. Kayo na po maglagay ng laman kung maaari. Ayun. Salamat po. Ayan, maraming salamat Kong Dante Marcoleta. At yan